Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Buong araw, magdamay. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Kasama ang tambalang Nina Corpus at Jack Batallones. Alas 5:30, Lunes hanggang Biyernes. Sabayang mapapakinggan sa Radyo 630 at FM radio stations nationwide. Arangkada Balita. Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay yung traffic situation dyan sa may Welcome Rotonda. So ito yung boundary ng Quezon City at Manila. Sa right side ng inyong mga screens, yung medyo maluwag ang daloy ng trapiko sa mga oras ito, yan yung papasok ng Espanya, papunta ng Quiapo, papuntang ng Intramuros area. Samantalang yung mabagal ngayon, ang daloy ng trapiko, yan naman yung mula Espanya at papasok ng Quezon Avenue at papunta dyan sa may Quezon Memorial Circle. Miyerkules, April 2, 2025. Kapit Pilipinas. Isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Batang lalaki patay patapos madaganan ng natumbang puno. Vlogger humiga sa kalye na may dala pang unan at kumot. Dalawang grupo ng mga kalalakihan nagrambulan habang naliligo sa pool. Search and rescue ng mga naapektuhan ng lindol sa Myanmar nagpapatuloy. United Nations pinamamadali ang tulong para sa mga survivor. At Broadway diva Lea Salonga sasabak bilang kontrabida sa The Cleaning Lady. Patay ang isang bata sa Mandaue City, Cebu nang matumbahan ng isang puno ng buri na edad isang siglo na. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Naglaho sa isang iglap ang mga pangarap ng 6 na taong gulang na batang lalaki na magtatapos sana sa kinder. Matapos siyang madaganan ng isang century-old na puno ng buri sa barangay Ibabaw Estancia, Mandaue City, Cebu, kahapon ng hapon. Sabi ng mga residente, matagal na nilang inireklamo ang naturang puno. Patay na kasi ito at gusto na nilang ipaputol para hindi makadisgrasya. Pero hindi raw ito naaksyonan ng lokal na pamahalaan. Kahapon, habang naglalaro ang biktima sa gilid ng kalsada, biglang natumba ang puno at nadaganan ang bata. Agad namang rumesponde ang rescue team ng Mandaue City pero hindi na umabot ng buhay sa ospital ang bata dahil sa matinding pinsala sa kanyang ulo. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nakuhanan ng 4 na piraso ng bala ang bagahe ng isang babae sa Mactan, Cebu International Airport. Nagbabalik si Clark Pasuit. Sa videong ito, makikita ang aktwal na pag-iinspeksyon sa bag ng isang babae sa Mactan, Cebu International Airport nitong Huwebes.
Hinarang ang babae sa check-in area ng paliparan matapos makitaan ng kaduda-dudang bagay ang kanyang bagahe nang idaan ito sa x-ray machine. Nang inspeksyonin, nakuha sa kanyang gamit ang 4 na piraso ng live bullets. Residente ng Lapu-Lapu City ang babae at papunta sana sa Tacloban City. Lalo siyang pinagdudahan nang hindi niya masagot ang mga otoridad kung bakit may bala siyang dala. Wala rin siyang naipakitang dokumento para rito. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang babae na mahaharap sa reklamong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at COMELEC gun ban. Nagpaalala naman ng pulisya sa mga pasahero na bantayan at i-check ang mga bagahe bago magpunta sa airport at huwag tumanggap ng mga bagahe na pinapadala lang. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Isa ang patay sa banggaan ng 2 van at isang dump truck sa Davao del Sur. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Rumesponde ang mga rescuer sa lalaking driver na naipit sa kanyang minamanehong high-ace van matapos masangkot sa aksidente sa barangay Darong, bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur Lunes ng hapon. Naipit din pati ang babaeng nakaupo sa front seat ng van na halos di na mahitsura ang harapang bahagi ng sasakyan. Batay sa investigasyon ng pulisya, malakas ang takbo ng high-ace van at na-overshoot sa kabilang kalsada kaya bumangga sa kasunod na L300 van at kasalubong na dump truck. High-ace van doon sa tulay 8. Nag-overtake na wala ng control. Nag-try na iniwasan ng dump truck yung van pero naabot pa rin ang van. Dead on arrival sa ospital ang driver ng high-ace van. Itinuturing na accident-prone area ang lugar. Maulan din nang mangyari ang aksidente. Lalo-lalo na ngayong panahon natin ay palaging umuulan. Palaging mag-ingat at focus lang sa pagmamaneho. Nanatili pa sa ospital ang babaeng sugatan sa aksidente. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang SK chairman matapos malunod sa dagat sa bayan ng Manay, Davao Oriental. Isang search and rescue operation ang ikinasa ng Philippine Coast Guard sa isang beach resort sa Barangay Central sa Manay matapos maiulat na nawawala kahapon ang 23 taong gulang na lalaking biktima. Sakay ng rubber boat sinuyod ng mga rescuer ang dagat. At makalipas ang 30 minuto, natagpuan ang bangkay ng biktima na lumulutang sa malapit na resort. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari. Sa pool, sa video ang isang lalaking naka-wheelchair na pumasok at dumaan sa expressway. Habang sa EDSA, sa pool din sa video ang isang lalaking nag-ala Spider-Man sa umaandar na taxi. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Viral ang kakaibang trip ng lalaking ito na sumabit sa likod ng isang taxi habang binabagtas ang kahabaan ng EDSA Pasay nitong linggo ng gabi. Sa kuha ng isang rider, kitang chill lang na nakakapit sa trunk ng taxi ang lalaki habang ine-enjoy ang road trip. Ayon sa taxi driver, galing siyang naiya at may ihahatid na pasahero sa Novaliches. Pero nang maipit sila sa traffic sa may EDSA Aurora sa Pasay, bigla na lang daw sumabit ang lalaki. Dahil sa takot na baka kung ano ang gawin sa kanila ng lalaki, hindi na lang daw huminto ang taxi. Nagkusa naman daw bumaba ang lalaki nang makitang may mga MMDA enforcers sa may EDSA Ayala. Agaw pansin din ng lalaking sakay ng electric wheelchair na ito. Matapos maispat ang binabagtas ang bungad ng A. Bonifacio Avenue papasok sa North Luzon Expressway o NLEX. Hindi na nakunan ng nakakitang motorista kung nasita o bumalik ang lalaki. Pero ayon sa pamunuan ng NLEX, iimbestigahan nila ang insidente. Ang mga ganyang eksena sa mga pangunahing kalsada, delikado at hindi dapat tularan. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Nagkalat ang mga pasaway sa kalye, ang isa humiga sa highway. May kumot at unan pa. Ginawa niya raw yan for the content. Narito ang report ni Kat Kahuko. Naglakad ang lalaking ito papunta sa gitna ng highway sa Bacong Negros Oriental. Nang makahanap ng pwesto, bigla siyang naglatag ng unan, nahiga at nagkumot pa.
Tila hindi niya alintana ang peligro na masasagasaan ng mga sasakyan. Ang lalaki na kinikilalang si Jerome Memis, isang content creator. For the content lang daw ang paghiga niya sa highway. Dahil dyan, ipinatawag si Memis ng Highway Patrol Unit ng Negros Oriental. Agad namang humingi ng tawad sa mga otoridad si Memis. Nag-ala Superman naman habang nagmamaneho ang rider na ito sa Tanhay City sa Negros Oriental pa rin. Rinig pa sa video ang pag-cheer sa kanya ng kapwa rider. Hinanap din siya ng HPG Negros Oriental at nalamang isa ring guro. Agad inirekomenda ng HPG Negros Oriental sa Land Transportation Office ang pagkansela ng lisensya ng rider. Humingi rin ng paumanhin sa publiko ang rider. Ito raw ang unang beses niyang ginawa ang stunt at nagsisisi siya. Paulit-ulit na babala ng HPG, huwag tularan ang mga ganitong gawain ng malayo sa disgrasya at hindi makaabala. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pulsa video ang rambulan ng dalawang grupo ng mga lalaki habang nagsuswimming sa isang resort sa Bulacan. Nagsimula lang daw yan sa simpleng sagian. Narito ang report. Makikita sa video kung paano tila nagkainitan ang dalawang lalaki habang naliligo sa isang resort sa Kalumpit, Bulacan. Ilang saglit pa, bigla na lang nanuntok ang isa sa kanila. Rumesbak na rin ang iba pang kasama ng dalawang lalaki hanggang sa nagpalitan ng suntok ang magkabilang panig. Maririnig pang puipito ang sekyu para awatin ang gulo pero tuloy pa rin ang sapakan. Natigil lang ang gulo nang lumayo na ang isang grupo at umahon sa pool. Sa investigasyon ng Kalumpit Police, nagsimula sa kursunadahan ang gulo sa swimming pool. Mula sa Tondo at Quiapo, Maynila ang dalawang grupo na hindi magkakilala. Ilang oras na rin daw na nagkakatuwaan sa paglangoy ang dalawang grupo bago magkainitan. Hindi naman daw lasing ang dalawang grupo at kahit na raw maraming makikitang nagsusuntukan, walang nasugatan sa insidente. 3 sa mga sangkot sa gulo ang dinala sa security office para imbestigahan. Sa huli, nagkaaregluhan ang dalawang panig nang malaman na iisa lang ang kanilang relihiyon at nagdiriwang sila ng pagtatapos ng kanilang pag-aayuno. Dahil sa insidente, mas paigtingin na ng mga pulis ang pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa security personnel ng resort. Bumaba ng mahigit 19% ang mga kaso ng krimen sa Region 3 kasunod ng pagpapaigting sa seguridad sa rehiyon. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Kumpara nitong nakaraang buwan, mas mababa ng higit 19% ang naitalang krimen sa buong Region 3. Base sa datos ng Police Regional Office 3, simula March 2 hanggang 25, 1,057 ang naitalang mga insidente. Higit na mababa yan kumpara nitong Pebrero. Kabilang dito ang mga krimen gaya ng murder, homicide at iba pa. Bumaba rin ang mga non-index crimes gaya ng paglabag sa special laws. Ang pagbabagong ito ay iniuugnay sa mas pinatinding mga hakbang ng mga otoridad sa pagpapanatili ng kaayusan. Pinaghahandaan na rin ng PNP ang dagsa ng mga bakasyonista ngayong papalapit na ang summer break at Semana Santa. Kaugnay nito, higit 6 na raang police assistance desk sa mga key areas sa Region 3 ang itinayo. Nag-deploy na rin ng 1,484 na police para magbantay sa seguridad at kaayusan. Ina-anticipate din po natin na yung ating mga tourist destinations, including po yung mga magagandang resorts po sa paligid po ng Central Luzon, ay dadayuin din po yan ng ating mga kababayan. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga LGU para sa kaukulang security measures, partikular sa mga lugar na magdaraos ng kapistahan. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Aabot na sa 2,719 ang patay mula sa malakas na lindol sa Myanmar at inaasahang lalagpas pa sa 3,000. Nagbabala ang United Nations na kailangang magmadali ang international community sa pagbibigay ng tulong bago pa dumating ang monsoon season. Maaari kasi itong magpalala pa sa kalagayan ng mga apektadong residente.
Ayon sa UN, kailangan na ng mga biktima ng tubig, pagkain, gamot at matutuluyan. Bago pa man ang lindol, pinalala ang sitwasyon sa Myanmar ng matagal ng civil war, kung saan higit 3 milyong tao na ang na-displace. And what we're seeing is that the effect of the earthquake is largely concentrated in the northwest dry zone. And this is an area that was already suffering with chronic poverty, ongoing conflict, and frequent displacement. And in fact, a majority of displacement over the past 4 years has been in Sagaing, where more than 1.2 million people were already displaced prior to the earthquake. Kasama natin live via Zoom si DFA Undersecretary for Migrant Affairs, Eduardo De Vega, para ipaliwanag ang sitwasyon ng ating mga kababayang nawawala matapos ang lindol sa Myanmar. Magandang hapon po, Yusek De Vega. Magandang hapon po. Yusek De Vega, ano na po ang pinakahuling impormasyon tungkol sa mga Pilipinong guro at office workers na hindi pa natatagpuan? Niyaramdam ko po na hindi pa rin matagpuan. Kausap namin yung mga pamilya nila kanina. Tumutulong sila sa amin. Nagbigay ng mga indicators kung paano ma-identify, kung mahanap man yung bangkay nila. Kasi maraming nakikitang bangkay. Meron sa hospital, meron sa morgue. Kaya umiikot-ikot yung ating embassy team na pumunta Mandalay. Ang problema, they're not recognizable daw. At saka kung masyadong state of decomposition, sinusunog na, kinikremate na ng mga Myanmar authorities, pero nakikiusap tayo na wag muna, merong dalawa na chine-check kasi baka yun ang mag-asawa, may mag-asawang kasama sa apat. Opo. Gano'n pa man, hindi tumaas yung number, yung numero ng mga nawawala. So, or unaccounted for, 4 pa rin. At yung mga Filipino na survivors, nasa Mandalay, tutulungan namin na lumipat kasi tulad ng sinabi nyo kanina, medyo hindi maganda yung situation sa Mandalay, kaya kailangan ilipat siguro sa Yangon. Okay. Sir, kung sakali ba yung mga kaanak nila dito lang or eventually dadalhin nyo po sila doon para makapunta din sa Myanmar po mismo? Kasama ho ba sa plano po yun? Maaari siguro sa Yangon, Yes. pero walang para na makapuntang Mandalay kasi pagbabawalan sila. Tsaka yung Yangon ngayon, yung main city, hindi masyadong affected. Okay? Okay, sir. Pagdating doon, it's a 15-hour drive to Mandalay. Hindi naman dapat ganun kalayo. Pero dahil sa lindol, kung ano nung mga nangyari sa mga kalsada. So, we don't advise it. At pagpupunta sila doon, kasi ang gusto nila, sila mismo ginelvay o pupunta sila sa mga sites. Pero wala tayo sa Myanmar. Wala tayo sa Pilipinas. Yung regulations nila umiiral doon. We can certainly help them Myanmar kung yun lang, pero to go to the sites. Kasi kailangan namin protektahan din sila, no? Pangalawa, yung mga tao mismo sa Myanmar, sa Mandalay, gustong lumikas. So, it's best for safety nila na dito lang sila at they're still in touch with us at saka sa embassy diretso or hanggang Yangon lang. And we'll update them and we'll update you kung ano yung final na decision dito. Okay. Yusek, may assistance po ba na nakatakda para sa mga pamilya ng mga nawawala? Opo, palagi kami nagbibigay ng financial assistance, pero hindi yun ang hinihingi nila. Ang hinihingi nila at nagdadasala tayo, mahanap ng buhay. So let's all pray for that, no? Ano ngayon, it's Lent, it's Fitir, Eid Mubarak, ating mga kapatid na Muslim. Sana ang Diyos ay mapagbigay ngayon, palagi naman, at makitang buhay pa yung 4 na nawawala. Sir, tanong ko lang, no, dahil kasi di ba usually itong Myanmar, kasi nakailangan news items na kami na pinagdadalhan dyan ng mga illegally, yung mga backdoor na pupunta sa Myanmar. Sir, ilan Filipinos po documented natin, yung mga legal na nandyan, at posible kaya baka lang hindi na i-report sa atin, meron din na undocumented na nawawala? Posible po kaya yun, sir? Unahin ko muna. Yes po, sir. Yung mga nire-report natin, ito yung mga legal kasi yun ang mga sa lugar na affected ng earthquake. That is Yangon, the main city, the official capital city na Naypyidaw, at
yung old historic city ng Mandalay. Opo. Kung saan may 171 na Filipinos, mostly teachers doon sa international school. Sa Naipitao, there's only 22 or so. Opo, sir. Pero karamihan ng mga Filipino sa Myanmar are in Yangon. Perhaps 500. They are not reporting na nagka-problema sila. Lahat yan may legal papers. Okay, sir. Tutukoy nyo, yung mga human trafficking, Opo, sir. they are in the border of Thailand and Myanmar sa isang maliit na town ng pangalan ng Wadi. Na repatriate namin, tama-tama bago yung lindol, last week, mga 206 sa kanila. Okay, that's good. Meron pa yatang natitirang 50, 60, maaaring mas marami, pero hindi sila kumukontak sa amin, yung iba. Opo, sir. Pero wala munang repatriation ngayon doon kasi yung Myanmar authorities, iba yung emphasis nila ngayon. Siyempre, yung inaayos nila yung bansa nila. At yung lugar noon, hindi may control yung Myanmar government. Yun ang isa sa mga teritoryo na hawak ng rebel groups. Kaya medyo complicated. Kaya mabuti na uwi natin yung 200 plus. No? Pero meron akong masabi sa inyo kung pwede. Yung mga kamag-anak, mga kababayan natin na gusto kumontak sa embassy sa Yangon para in case meron pang Pilipinong nawawala at hindi lang namin alam. Plus 95 998 Okay, sir. 521-0991. Ulitin ko pa? Sige, sir. Plus 95 998 521 0991. Yan ang tawagin ninyo, pwedeng WhatsApp. At para i-report kung meron kayong kamag-anak na nawawala rin. Awa ng Diyos sa Myanmar lang, Thailand medyo nagre-recover na. So, kahit na naapekto din yung Thailand ng earthquake, walang napinsala doon. Okay, sir. Okay, ngayon mapunta naman po tayo sa sitwasyon ng ilan sa ating mga kababayan dyan sa Qatar. Tungkol po doon sa isinagawa raw nilang illegal na pag-rally no, in support of former President Duterte. So ilan pa po ang nakakulong ngayon at kailan po kaya sila mapapalaya? Mas ayoko sabihin nakakulong. Sabihin na lang natin, they are detained kasi they are being investigated. Kasi nakulong, ibig sabihin, nahatulan na. Opo, sir. So, mangyari, they are detained. By tuloy-tuloy investigation. Binibisita sila ng embassy kasama ng mga lawyers natin. Ang resulta niyan, pagtapos ng investigation, at inaasa natin matapos na, lalo madaling pa naman, pero hindi natin masabi. Opo. I-release sila or kakasuhan for illegal political demonstration. Ang sabi nila, pumunta sila sa beach resort para lang party. Okay? Pinagdiriwang muna naman nila yung kaarawan ni ex-president. Wala naman silang magulo. Opo, sir. It was an invitation by TikTok. Yung embassy, nagbigay ng babala 13 de Marso, maling March 13. Opo, sir. Nung sinabihan ng lahat ng Pilipino, itong mga planong political rallies, labagyan sa batas ng Qatar. So, natin muloy. Ano pa man, tutulungan natin itong 17. Saan natin, wala lang. Ang paulit-ulit yan, tanong sa kanila, sinong organisasyon na to? Ano yung balak ninyo? Manggugulo ba kayo sa Qatar or sa Philippines? Qatar relationship, ganyan po. So, ganoon po. At ang mga hinuli daw, Opo, sir. yung mga nakasuot ng paraphernalia, sinabihan na sila huwag magdala eh. Opo, sir. Pero may nakasuot ng t-shirt about Duterte, o kaya yun ang mga hinuli. Baka mas marami pang pumunta sa family gathering, no? Ano ba ang tawag doon? Yun pa man. We'll see what we can do for them. May mga nagsasabi na meron daw piyansa, walang piyansa. 1 million pesos daw, hindi po totoo. Okay. Okay. Sabi rin na hindi raw totoo na nanghuli dahil nagrarally para kay Duterte. Dahil wala raw silang visa. Well, may isa sa kanila, at least one, walang visa. Yung tingin ko matideport yun. Opo, sir. Sabi, kasi ang arrests were in a beach resort far from Doha. Mag-deport sila, di sa Doha sila manghuli dahil karamihan ng Pilipino doon. Ang sinasabi mismo ng police, it's about police demonstration.
Nagtatapat lang kami. Baka Opo, hindi sir. tanggapin ng mga supporters ni Duterte. Pero ganun pa man, may lawyer sila. At lalong hindi na totoo na yung embassy ang nagsumbong or embassy ang nagpahuli sa kanila. Wala tayong kapangyarihan sa Qatar. At yun din dahil lang kaya napapatagal ang kanilang detention dahil hindi natin pwede makontrol yung Qatar kung anong katagal. Iba yung laws nila sa atin. Sinabi natin, gusto ko ng lawyer, hindi ako gagawa ng statement. Miranda rights. Kailangan. Iba yung doon. No? So, we hope for a good solution. I don't know. I hope within the next few days. Certainly, not naman isang buwan. Sinasabihan daw sila. Papakawalan naman daw sila, pero tignan natin. Okay, sir. Okay, sir. All right. Maraming salamat, sir. And again, salamat po sa pagtanggap po sa aming tawag dito sa Arangkada Balita. Maraming salamat po, DFA Undersecretary Eduardo De Vega, sa inyong malinaw na paliwanag at sa update po sa mga kababayan natin. Salamat, sir. Samantala, sumiklab ang grass fire sa Taal Volcano Island ayon sa PHIVOLCS at Office of the Civil Defense sa Calabarzon. Naitala ang sunog, humigit kumulang 400 metro ang layo mula sa Binintiang Munti Observation Station ng PHIVOLCS pasado alas 11 ng umaga kahapon. Agad rumesponde ang Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at San Nicolas Municipal Disaster Risk and Reduction and Management Office. Ayon sa PHIVOLCS, alas 5:20 ng umaga, kanina nang huminto ang grass fire. Patuloy ang pagbuga ng abo ng Canlaon Volcano sa Negros Island na tumagal ng mahigit 2 oras ayon sa PHIVOLCS. Sa pinakahuling ulat, 6 na beses nagbuga ng abo ang bulkan sa nakaraang 24 na oras. Nagtala rin ng 23 volcanic earthquakes kabilang ang 9 na volcanic tremors. Sa kabila ng mga aktibidad, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Kung sakaling magkalindol, alam mo ba ang mga hakbang na dapat gawin para matiyak ang iyong kaligtasan? Para sa mga tips at paalala kung paano magiging handa sa ganitong sakuna, pakinggan natin ang opinyon ng ating mga kababayan. Ano ang masasabi ng masa? Maging kalmado tayo. Kumuha ka ng malambot na bagay, ilagay mo sa uluhan mo ng mga bata, tapos umanap ka ng ligtas na lugar. Umpisa pa lang, ayayain ko na sila lumabas ng bahay. Siyempre, di ba? Tsaka pupunta kami sa lugar na safe. Walang mga building na matataas. Mag-duck cover and hold po. Dandahan lang po, kalmado lang. Habang bumawa pa sa fire exit. Huwag po unang magpanik at magtago po tayo sa ilalim na mas matibay na bagay. Kailangan duck cover. Ayun ang pinaka-importante sa lahat. Medyo kalma lang tayo. Tago tayo sa mga safe na lugar. Tulad ng mga open, walang babagsak. Maghahanap kami ng lugar na yung hindi kami mababagsakan ng kung ano man. Agad lumayo sa mga matataas na building, sa mga poste. Huwag lang po magpanik, tapos ano lang po sa lamesa, kung may mga lamesa na pwede silungan, ganyan. Huwag po tayo magpapanik, magkakaroon man ng ganon. We need to stay calm para hindi tayo mataranta sa mga gagawin natin. Patuloy ang pagpaparamdam ng kalikasan habang ang Bulkang Canlaon ay nagpapakita pa rin ng pag-aalboroto. Isang malakas na lindol naman ang yumanig dyan nga sa Myanmar. Ano ang ibig sabihin ng mga kaganapang ito? Dapat ba tayong mabahala? At para bigyan tayo ng linaw sa sitwasyon, kasama natin ngayon si Director Teresito Bacolcol mula sa DOST PHIVOLCS. Magandang hapon po sa inyo, Director Bacolcol. Magandang hapon din po sa inyo, ma'am. Okay. Sir, ano po ang pinakahuling status ngayon ng Bulkang Canlaon? Nasa Alert Level 3 pa rin po ba tayo? Yes po, nasa Alert Level 3 pa rin yung Canlaon Volcano. And for the past 24 hours, nakapagtala po tayo ng 23 volcanic earthquakes. And kahapon, nakapagtala din po tayo ng 1,283 tons of sulfur dioxide. And noong April 1, nakapagtala tayo or kahapon din, meron tayong 6 na ash emission activity na umaabot ng 100 meters. But noong March 31, meron tayong ash emission activity na umabot ng 1,500 meters.
Okay, sir. So ano, yung situation dyan sa Canlaon is nag-escalate pa ba or medyo bumababa na ho ba yung activity niya? How would you describe that, sir? Yung as emission activity could just be probably part of its fluctuating activity. So right now, again, we are still maintaining alert level 3. Ganun po, sir. Okay, ang tagal na po nito, ano? So, gaano pa kaya katagal itong ganitong klase ng pag-alboroto ng Canlaon? At nagkaroon po ba siya ng mga, may mga nangyari po ba after the earthquake dyan po sa Myanmar? Director Bacolcol? Wala namang kinalaman yung earthquake. Yes, ma'am. Wala naman po kinalaman yung earthquake sa Myanmar sa pag-aalboroto ng Canlaon volcano. For the past, since December 9, meron tayong more than 160 as emission activity for Canlaon volcano. And we're actually looking at 3 scenarios for Canlaon volcano. Una would be mabagal na pag-akyat ng magma and umaagos lamang ang lava mula sa kanyang bunganga. So kapag nangyari ito, this would probably take several months like what happened in Mayon volcano na umabot ng 6 na buwan yung effusive eruption. Yung pangalawang scenario naman, yung mabilis na pag-akyat ng magma o di kaya nababarahan ang conduit ng vulkan and this may lead to an explosive eruption. Okay. Sir, But hindi naman ito tatagal. If this happens, we may... Opo. Sir, tanong ko lang yung sa Taal Volcano, di ba nagkaroon ng wildfire, ng grass fire or ano do sa ano. Sir, kamusta na yung situation dyan sa Taal Volcano? Is this in any way connected do sa activity doon, yung sunog po? Lagi po ba ito nangyayari? Sir? Nagkaroon tayo ng grass fire noong 2023, March. And then last year din, meron din tayong grass fire. Kanina, humupa na po yung grass fire mga bandang alas 5. And hindi po to related sa activity ng Taal Volcano. Opo, sir. Okay, so talaga mainit lang talaga yung panahon. Ganun po ba, Director? Well, tinitingnan natin ano yung nagiging dahilan kung bakit nagkaroon ng grass fire. In fact, yung NDRMO ng San Nicolas, meron na nag-investigate sila sa kasalukuyan and tinitingnan natin kung ano yung dahilan. But definitely, this has nothing to do with the activity of Canlaon, of Taal Volcano. So pwede din kasing nagkaroon lang ng posibleng natural ignition sa sobrang tuyo ng panahon o di kaya pwede ring gawang tao. Siguro may nagtapon ng upos na sigarilyo and pero as of now wala pa po tayo, purely speculation lang po tayo. Okay. Alright. Naku, maraming salamat po, Director Bacolcol, sa inyong oras at paliwanag. Salamat, sir. Maaari pa rin ituloy ang imbestigasyon ni Senator Amy Marcos sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit wala ang mga opisyal ng gabinete. Ayon sa Malacanang, hindi na kailangang dumalo ng mga opisyal sa susunod na pagdinig dahil sa executive privilege. Sinasabing may ilang impormasyong hindi maaring isiwalat sa publiko, lalo na kung may kinalaman sa pambansang seguridad. Pero ayon sa palasyo, hindi ibig sabihin na may itinatago ang gobyerno. Sa unang pagdinig noong Marso 20, sumagot na umano ang mga opisyal ng gabinete sa lahat ng tanong, lalo na si Justice Secretary Boying Remulla. Pwede namang tumawag si Marcos ng mga legal expert bilang resource persons. Kabilang ang mga maaaring konsultahin sina dating Supreme Court Justice Antonio Carpio at Center Law President Attorney Joel Butuyan. Isang American author ang biglang nadawit sa usapin ng International Criminal Court dahil lang sa kaparehong pangalan sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Kat Kahukom. Nagising sa hindi inaasahang social media frenzy ang isang writer mula sa Brooklyn, New York.
Inulan ng mensahe ang American author ng horror at thriller novels na si Nicholas Kaufman mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, napagkamalan siyang si Nicholas Kaufman ang totoong abogado ni Duterte sa International Criminal Court. Sinabi ni Kaufman sa kanyang Facebook post na halos malunod siya sa comments mula sa Pilipinas. Pinilit niyang ipaliwanag na isa siyang manunulat, hindi abogado at pati spelling ng pangalan nila ay magkaiba. Pero sino nga ba ang Nicholas Kaufman na hinahanap nila? Si Kaufman, walang double N, ay isang kilalang international criminal defense lawyer na dating nakabase sa The Hague. Siya ang naging legal counsel ni Duterte matapos maglunsad ng investigasyon ang ICC sa umano'y extrajudicial killings noong drug war. Kaya paano nga ba nangyari ang kalituhan? Maraming netizens ang nagsaliksik online tungkol kay Kaufman matapos lumabas ang usapin sa ICC. Pero imbes na totoong abogado, ang lumabas sa search results ay ang author na si Kaufman mula New York. Mukhang hindi muna nag-double check ang ilang supporters bago magpadala ng mensahe. Lesson learned. Bago mag-comment, siguraduhin munang tama ang pangalan at spelling. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Isang bagong survey ang nagsasabing 84.8% ng mga college students ang naniniwalang dapat nang matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Center for Student Initiatives o CSI, pinakamataas ang porsyento sa Metro Manila kung saan 97.3% ng estudyante ang pabor sa pagpapatalsik kay VP Sara. Sumunod ang Balance Luzon sa 95.9%, habang mas mababa sa Visayas na nasa 55.7% at Mindanao na 40% lamang. Sa Mindanao rin tanging mas maraming estudyante, 57% ang tutol sa impeachment. Bukod pa rito, 73.9% ng respondents o halos 1,500 na estudyante ang gusto nang i-convene ang impeachment court bago ang halalan sa 2025. Sa survey ng Center for Student Initiatives, Metro Manila ang may pinakamalakas na panawagan kung saan 97.3% ng estudyante ang pabor sa pagpapatalsik kay VP Sara. Bukod pa rito, 73.9% ng respondents o halos 1,500 estudyante ang gusto nang i-convene ang impeachment court. Live via Zoom kasama natin si Alan Herman, Veteran Campaign Strategist. Ma'am Ninya, Sir Jeff, magandang hapon. And sa lahat ng mga kaarangkada at kaservisyo, magandang hapon po. Okay, magandang hapon, sir. Nakapanibago na wala kayo sakyan. Yung huli namin kayo na-interview, nasa loob kayo ng sakyan, sir. Pasensya na, sir. Medyo nagulat namin kayo noong araw na yun. Anyway, sir, diretso na tayo dito sa survey, sir. Actually, may na-interview din kami yesterday. Sabi ko, sir, paano nyo, ano ang interpretation nyo sa lumalabas sa survey na ito? Mga bata ang tinanong. Okay, mga bata. But, before we get ahead of ourselves, siguro magandang i-contextualize natin yung survey. Unang-una, hindi naman naging very transparent naman ang CSI na ito ay non-probability sampling ang ginawa nila. Mahalagang bagay po yun, no? Sa ating pagsusuri at pag-aaral dito sa resultang ito dahil ang non-probability sampling survey, hindi po randomized ang mga respondents. So, hindi po yan as statistically well-weighted as a randomized survey. Non-probability sampling po ang ginawa nila. Ibig sabihin dyan, hindi lahat ng respondents ay may equal chance na ma-interview. So, unang-una po, let's take that into consideration. Opo, sir. Pero siguro lumalabas dito na ang boses ng kabataan ay mahalaga sa kanila yung accountability, mahalaga siguro sa kanila na malaman kung ano ang mga talagang ginawa ng ating mga halal na opisyal sa kanilang panunungkulan, kung nagserbisyo ba sila ng tapat at kung may labag ba silang ginawa sa batas na nalalabag sa batas. So siguro yun ang readings natin, but we can put some better numbers on that, actual numbers, Sir Jack and Ma'am Ninya.
Sir, yun nga, sinasabi nyo is hindi siya random yung ginawang survey. So ano to, sir? Paano nila kaya ginawa? Targeted? Kung ba kilala nila yung maging respondents nila, sir? Well, most likely kasi pag sinabi mong non-probability sampling survey, ang most likely, I'm not saying, I'm not familiar with how CSI did it, pero the most likely route that they took was, the methodology they took is convenience. Sampling of convenience, meaning to say kung sino lang yung madali nilang maitanong, they didn't go out of their way, hindi sila bumilang ng two schools from X location, halimbawa, yun ang i-interview nila. So it's that. Meron naman siyang hindi ko naman completely binabaliwala ang statistical inference ng survey na ito, pero let's just keep in mind yon para hindi naman tayo yung we'll take it at face value. Dinisclose naman nila na non-probability sampling yung ginawa nila. So let's keep that in mind when we assess the data. So non-probability pala, kumbaga napili na nila yung mga gusto nilang i-sample. Hindi nga daw random. Hindi random. Mas siguro para sa atin lahat, no? Syempre pag random, mas ganun ba? Mas paniniwalaan mo? Mas accurate. Well, mas accurate siguro is the better term, no? Si Sir Jack got it, mas statistically mas statistically accurate siya. So para lang mabigyan ko ng parang nag-lecture tuloy ako, pasensya na po. Explain niyo, sir, kasi let's say, alimbawa ako, tinanong mo ako, i-interview mo lahat ng convenience, kumuha ka nga ng survey, Alan, tanungin mo yung mga nagtatrabaho sa convenience stores sa Makati kung ano ang tingin nila sa issue X. Dahil alam na alam ko ang ruta ko, hindi naman ako lalayo sa opisina ko, I'm not going to drive all around Makati to ask all of these convenience stores. Kung ano lang yung ma-encounter ko sa ruta ko, yung malapit sa opisina, yun lang ang itatanong ko. So hindi siya fully randomized. Kasi iba talaga, they really go out of their way na kahit sa malalayong lugar, pupuntahan. Yes. Pero nakita naman po rin natin sa survey na sa Mindanao ay as expected, mas mababa, syempre ang pabor na matanggal siya sa pwesto at matuloy ang impeachment. Of course, that's geopolitical bailiwick talaga ng mga Duterte supporters at ng PDP ang Mindanao. Pero let's take the numbers at face value siguro. Sabihin na lang nating totoo, malaki-laki pa rin ang pinag-uusapan natin ditong block, no? Kasi ayon sa huling datos ng COMELEC, 69.7 million ang registered voters sa Pilipinas. Yes po. Sabihin na lang nating 11.6%. Naglalaro sa 11.6% ang college-age students. So, mga pinanganak mula taong 2007 hanggang 2004 hanggang 2007, yan yung college age. So 8 million votes yan. Malaki yan. So 84% ayon sa survey, 84% ng mga botanteng ito ay gustong matanggal si Vice President Sara Duterte. So we're looking at 6.75 million votes. So that is a significant number of Filipinos, ang kabataan natin. Alright. Yun nga, sir. Actually, kahapon din, medyo na-excite din ako, sir. Sabi mo nga, medyo na-excite pag nakita mo yung figures. Kasi sabi ko nga, partner ninyo kahapon, di ba? Ito yung future voters. Or boboto na ngayon, pero sila din yung boboto sa 2028. Kaya nga, sir, ang kala ko nga is, ang sabi ko, wow, magiging mas wiser na ba yung mga voters natin sa 2025 at 2028? Or, sir, wag muna tayo masyadong umasa sa ganun, sir. Well, the trend seems to be showing that the younger generation, base sa mga datos, sa mga survey, in fact, qualitatively and quantitatively, makikita natin. Siguro, not so much this survey, but actual survey questions na nagtatanong, anong mahalaga sa inyo? Ano yung order of attribute preference na gusto ninyo sa isang kandidato? And mukhang lumalabas na nga, Sir Jack, Ma'am Nina, we will pray, that's the prayer at least, that the next generation mukhang pinahahalagahan ang integrity, pinahahalagahan ang accountability, pinahahalagahan ang adherence to public service. So yun ang hope natin, and we're seeing this slowly in the local elections, no? The local elections, we're seeing that the trend that in the local scene, at least in among local voters, ang hinahanap na ng botante ngayon solusyon, hindi distraction. There's that emerging trend. Kasi malapit sa kanila yung problema, nakikita nila sa community nila, bako-bako yung kalye, kalsada, wala kaming tubig, wala kaming kuryente, yung pinangakong scholarship di dumadating.
very, very gut issues among the community. So hinahanap nilang local officials yung mga makakasagot at makakatugon dun sa mga paghihirap nilang ganun. Sana mag-translate to national. Okay, maraming salamat, Sir Alan Herman. Patuloy po nating susubaybayan kung paano gagalaw ang opinyon ng publiko sa mga susunod na buwan at sigurado makakasama ka namin ulit dito sa Arangkada Balita. Salamat po. Sir. Salamat po. Sir Jack, Ma'am Nina, thank you very much. At sa lahat ng kaarangkada at kaserbisyo, magandang hapon po. Salamat, sir. Ngayon naman makakasama natin sa linya ng telepono si Maria Aquino. Siya po ang Director for Operations ng Center for Student Initiatives. Magandang gabi po, Miss Maria. Good evening po, Ma'am Nina, Sir Jack, at sa lahat po ng nakikinig ngayon. Okay. Ma'am, ano po muna ang reaksyon ninyo dito sa sinabi ni Sir Alan Herman na ito palang ginawa ninyong survey ay hindi random at parang kumbaga kinuha sa sa mga estudyante na kumbaga mas madaling interviewin, kumbaga what's convenient. Ano po ang reaction nyo dyan? Yes. I want to make clear naman po na may limitation talaga ang aming survey. Ang CSI po bilang volunteer-led youth organization, ang abot namin sa pagsisurvey ay mga estudyante via online survey po. Ang gusto talaga naming abutin din ay ang sector at age bracket namin, mga estudyanteng 18 to 25 years old. Though we adhere to non-probability sampling po and other standards as much as possible, we know na maaaring hindi ito kasing sinop ng mga survey tulad ng SWS, Pulse Asia at iba pa. That being said, klaro naman po sa results ng survey namin with 2,000 respondents na hindi po popular si VP Sara sa mga kabataang nag-answer po ng survey. Mahalaga rin para sa kanila yung urgency at necessity ng mga measure kina VP Duterte po. Pero yun nga, at least nakita pa rin natin partner niya and Ma'am Aquino is yung result naman sa Mindanao is kung ano yung totoo naman. Kumbaga, it shows na talaga magugulat tayo kung mataas sa Mindanao, di ba? Yung Pero hindi it shows kung ano talaga yung Pero ma'am, ano yung kumbaga, ano yung nagtulak sa inyo para gumawa ng ganitong klaseng survey po? Ano yung inspiration behind it po? Basically po, ang Center for Student Initiatives is a independent, youth-led organization po. So, a majority of us po ay mga estudyante nag-aaral ng political science, mathematics, statistics, economics, public management, public policy. So, meron po kaming similar advocacy and similar belief that the youth should be aware and involved in national electoral politics po. Kasi as mentioned naman kanina, kami naman po ang magmamana ng bansa. And kami naman po ang dapat involved sa pag-elect ng mga susunod po na leaders. Okay, sa inyong survey, Maria, malaki ang hinaing ng mga estudyante dahil sa mga issue na hindi pinananagutan at hindi nagkakaroon ng transparency sa paggamit nga, for example, ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ano ang naging epekto nito sa mga pananaw ng kabataan sa kanyang liderato, sa tingin mo? Okay. So, tama po. 84.88% po ng 2,000 naming respondents ang sumagot na pabor po sila sa pag-impeach kay VP Duterte. Malamang tumindi po yung discontent kay VP Sara nung pumutok yung issue of confidential funds at iba pang issues on alleged corruption po sa OVP at sa pagiging secretary po ni Sara Duterte dati sa DepEd. Isang halimbawa po dito yung tungkol kay na Mary Grace Piatos at iba pang alias beneficiaries ng OVP nung panahon pong yun. Kabilang na rin po dito yung performance ni VP Duterte nung panunungkulan niya po bilang secretary ng DepEd. Bukod dito, it's obvious po na nagulat din ng kabataan nang magbitaw po siya ng mga maanghang na salita kay President Marcos at sa ibang government officials na naging malaking balita naman po, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. And when it comes to how the youth feel, we actually conducted and will conduct more youth polls po with our partner organizations and with the contacts we have in various universities all across the country. Such as in Visayas, we have respondents from Silliman University and UP Visayas. And in Mindanao, we have respondents from Ateneo de Davao and Mindanao State University. So far po, according to CSI's data, candidates at the top of our polls are Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Luke Espiritu, and Heidi Mendoza. Or in short, yung mga kandidato po na neither pro-Duterte nor pro-Marcos.
Okay. Maraming Oh, salamat. na. Yes, at least yung mga Very bata ng telling, initiative na ganyan. No? Maria, maraming salamat and I'm sure gagawa pa kayo ng mga future surveys na mga susunod and I'm sure ipa-fine-tune nyo pa yung mga gagawin para syempre mas madagdagan yung accuracy natin sa mga ginagawang survey. Miss Maria, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Thank you po. Maraming salamat din po. Have a good evening. Iniyak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na palalakasin pa ang National Prosecution Service para mas maprotektahan at matulungan ang mga piskal sa bansa. Narito ang ulat ni Ryan Paraboles. I feel a kinship with all of you. Dahil sa kanilang hindi matatawarang papel sa pagpapanatili ng hustisya, tiniyak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na patuloy na susuportahan ng Kamara ang National Prosecution Service o NPS. Sa harap ng mga delegado ng 34th National Convention ng Prosecutors League of the Philippines, sinabi niyang hindi maaaring mapag-iwanan ng mga piskal pagdating sa sahod, benepisyo at seguridad. I may not have chosen the courtroom's path that many of you walk every day, but I understand and deeply respect the discipline and sacrifice and the silent courage it takes to pursue justice case after case, day after day. Ayon sa speaker, hindi madali ang trabahong ginagampanan ng mga piskal. Sila ang mga nasa frontline ng justice system, humaharap sa matitinding kaso mula sa illegal na droga, terorismo, human trafficking, hanggang sa malalaking issue ng korupsyon. You carry out your mission away from the spotlight, but your work lights the way for a more just society. You speak for those who cannot. Kaya naman isinusulong sa Kongreso ang ilang mahalagang batas na magpapalakas sa National Prosecution Service. Hazard Pay for Public Prosecutors Act para sa mga piskal na humahawak ng high-risk cases. House Bill 117 na layong itaas ang sahod at benepisyo ng mga piskal upang maiangat ito sa antas ng mga nasa hudikatura. Pagpapalawak ng retirement benefits at security assistance upang mas maprotektahan ng mga naglilingkod sa ating legal system. Muli ring giniit ni Romualdez na hindi maaaring mapabayaan ang mga piskal lalo't sila ang isa sa mga haligi ng hustisya sa bansa. Hindi lamang ito usapin ng benepisyo. Ito ay isang pagpapahalaga sa kanilang mahalagang papel sa pagtataguyod ng batas at kaayusan sa lipunan. Tiniyak ng House Speaker na magpapatuloy ang suporta ng Kongreso sa mga piskal mula sa pagsasabatas ng mas makatarungang sweldo at benepisyo hanggang sa pagbibigay ng mas ligtas at maayos na kondisyon sa kanilang serbisyo. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Balik small screen ang Filipina Broadway singer na si Lea Salonga na may guest kontrabida role sa Fox crime drama series na The Cleaning Lady. Gaganap si Lea bilang Rose, isang babaeng nagpakasal sa mayamang lalaki at madalas ibinibida ang kanyang pagiging galante. Sabi ni Lea, hindi raw siya ganoon kadalas nagiging kontrabida. Pero enjoy daw gumanap bilang isang karakter na anyay not likable. Aminado rin ang Broadway star na hindi siya ganoon ka-familiar sa series na ito noong una. Pero matapos ang kaunting research, proud daw siyang mapabilang sa serye. Nabundol ng kotse ang isang naglalarong aso sa Jiangsu, China. Kaya ang kanyang mga kalarong fur baby to the rescue. Sa video, nahagip ang asong tumatawid sa highway. Sa lakas, nakaladkad ito ng ilang metro. Hindi agad nakatayo ang aso at bumulagta sa gitna ng kalsada. Kaya ang dalawa niyang kasamang aso nakipagpatintero sa mga sakyan at hinila ito sa gilid. Tagumpay dyan ang mga fur baby. Nabalita naman yan ng amo ng nasagasaang aso kaya nadala ito sa ospital. Mabuti na lang at minor injury lang ang natamo nito at nasa maayos ng kalagayan. Sa huli, inadapt ng fur daddy ang dalawang asong nagligtas sa kanyang fur baby. Dito naman po tayo ha, grabe, parang may personal vendetta sa atin ang panahon.
Ang init, ang lagkit, parang yakap ng ex mong ayaw kang bitawan. Pero chill lang mga kaposible dahil may mga simpleng hacks para mapagaan ang buhay sa ganitong tag-init. Binasa ko talaga. Kaya wag nang magpaka-sticky. Here's FM Radio Manila DJ Kim Churva sa umaarangkadang segment na Kim Posible. Let's go, Kim! Mga ka-chorba! Ramdam nyo na ba? Grabe yung init, no? Pero walang problema. Dahil may summer hacks tayo na suwabe, madali at tipid. Kaya naman, let's go! Sa go! Laging pawisin? No prob. Bago isuot ang damit, ilagay ito sa plastic bag. Tapos, ilagay mo sa freezer, ha? Tapos, i-timer mo ng 10 minutes. Oh, taray! Lamig-lamig na parang galing Baguio. Chikana! Walang aircon? No worries. Maglagay ng basang tuwalya sa likod ng electric fan. Bugs! Suwabing malamig na simoy. Aba, parang nagpahangin sa Tagaytay, oh. Sala! Gusto mo ng ice pack? Yung hindi agad natutunaw. Simple lang yan. Lagyan ng konting alcohol, yung tubig, bago i-freeze. Aba, mas matagal ang lamig. Mas perfect sa batok at noo. Ay! Feeling sticky at di mapakali dahil sa init. Ganito ang gawin mo, ha? Basaan ang t-shirt mo ng kaunting tubig lang. Ilagay sa plastic, tapos i-freezer mo for 10 minutes. Oh, ayan. Isuot mo at preskong-presko ka. Parang may personal aircon sa katawan. Cheers! Gusto mo nga na malamig na tulog. Aba, maglagay ng ice pack sa ilalim ng unan. O kaya naman gumamit ka ng basang medyas bago matulog to, ha? Oh, suwabe ang tulog. Parang nasa Baguio. At yan ang mga summer hacks para di ka manlusaw sa init. Dahil dito sa Kim Posible, walang imposible. Summer hacks reloaded. DJ Kim Churva, mission accomplished. Basang medyas, hindi pagising mo, kulubot yung paa mo. Di ba? Di ba kulubot yung paa? O yung basang shirt. Oo Pwede nga. ba yun? Try nga natin pa. Malay mo, okay Mamayang naman gabi, pala, try no? natin. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.